Treasure Hunting Weekend mga katiyats, balik ulit tayo sa bundok kasama ang ating trupa para pasukin na itong natagpuan namin na treasure marker. Ito'y isang stone map ng layout kung saan hanapin yung mga lagusan or entrances to a hidden treasure tunnel sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating mga ka-TH all over the Philippines. Diyan sa Luzon, Mindanao, sa Visayas, shout out sa inyong lahat mga ka-TH. Sana nasa magandang kalagayan kayo ngayon. And also diyan sa abroad, sa lahat ng sulok ng mundo na merong mga Pilipino, ay sana nasa pinakamagandang kalagayan kayo diyan. Okay? Sit back and relax. At tayo na ngayon magpatuloy sa ating Treasure Hunting Weekend video. Okay, at sa aking analysis nito mga ka-TH ay makikita natin dito, ito makikita nyo parang ano siya ng pako, parang ginamitan ng pako. Yan ang letter E, which means there is a gold box or gold bars. Ang mga E kasi na yan, kahit nakaganyan or nakatalikod, basta't nakatayo, nag-symbolize yan ng gold bars or gold box. Okay, merong gold box, merong gold bars. Saan ba yan? Okay, yan ay tinuturo dito. Meron siyang sikretong arrowhead at meron siyang, kung kasama man ito, distansya. At ito yung hugis ng tunnel. Okay, ibig sabihin, sabi niya merong tunnel sa unahan. At ang lalim nito, yan, ang lalim niyan ay mabibilang sa kanyang guhit. Ito yan. So ilang guhit ba ito mga ka-TH? Okay, so merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So pwedeng limang guhit ay pwedeng 5 metro or yarda ang lalim. Ngayon merong iba pang dito na mga ano, kung napansin nyo, pareho ang kanilang direksyon. Ito ay papunta rito, ito ay ganon din, at ito naman, kung napansin nyo itong dalawa, ay isa lang ang direksyon nila. Maliban sa itong isa, medyo iba ang kanyang direksyon. Pero ang sundan natin dito mga ka-TH ay itong arrow head, yan, at saka itong dalawang guhit, kasi parehong tinuturo, saka itong line dito sa kabila. So all roads leads to the west. So west siya. Ngayon ang layo nito sa actual, kasi nando naman kami, alam namin ang ano niyan, yung entrance of open tunnel na napakasikip, nakakasya lamang ang ulo ng tao. Pero kung may pagkahari-houdini ka, may contortion ka ng katawan, maliit ka lang, pwede kang makapasok doon. Okay, so ang layo niyan in actual is 7 meters, more or less, papuntang west. At ang itsura ng tunnel niyan sa baba, ito yung entrance na napakasikip. And then bigla siyang mag-island, kagaya rin nung isa, and then bago papasok na kayo sa kuweba. Itong kuweba ay natural cave ito. Merong mga stalactite na sa kisame. Pero itong entrance, ito'y man-made. Man-made ito. At iniwan nila na medyo hindi nakasecured ang takip. Lupa lang siguro ang nilagay dyan. Kaya pag lipas ng panahon ay nabubutas yan ng tubig. Kaya natagpuan yan nila ka-TH. So itong cave ay nasa tapat ito nitong marker, itong bato. Kaya pwede rin maghukay dito sa ibabaw ng bato. Dito kasi yung marker na portion, so pwedeng hukayin yan. Ito dito, ang problema, lahat ng mga yan na parte ay bato yan.
So matigas, kaya dito tayo sa entrance na ready para pasukin. Okay, patuloy tayo. Okay, so ang gawin namin mga katiyats ay hanap kami dito ng mga counter sign. Ang mga counter sign galing sa itong fulcrum or central marker ay pwedeng ganito, mga malalaking bato na may hugis. Ito naman yung nakanganga na bato ay yan ay nasa 15 meters galing doon sa yung stone map. Okay, at iikot pa kami nito, baka meron pang makita na mga malaking bato. At karamihan ng mga ganyan, kapag treasure site talaga, ay pwedeng mag-cross ang posisyon ng mga malalaking bato, at pwede rin ito na triangular or triangle ang posisyon ng tatlong bato, at pwede rin na nasa gitna ang itong central marker or fulcrum, at nasa palibot niya ang 3 or 4 pa na malalaking bato. Kaya imagine ng square na formation of rocks, cross and triangle. Yang tatlong posisyon na yan, ginagamit yan as itong layout ng Yamashita Treasure Site. Dito tapos na kami sa paglilibot. Balik kami uli dito sa ating central marker. Dito tayo magbabase ng detection. Galing dito, ikutin natin ang buong diametro niyan. Pero kasi alam na namin na merong pasukan diyan, merong entrance na open na napakasikip, pero pagdating sa loob ay merong kuweba. Okay, kaya ito yung next explore namin by next month. Kasi medyo anong lugar na ito, hotspot. Kung alam nyo kung ano yung hotspot, tanong nyo na lang sa mga ano dyan sa lugar nyo, may alam tungkol sa bundok. Okay, so pasikreto lang ito na ano namin na exploration. Okay, so ito yung medyo natabunan diyan yung entrance. Siguro mayroong punong kahoy diyan na ano na naputol na old tree, kasi karamihan ng entrances ay nasa tabi or unahan lang yan ng kahoy. Okay, kaya siguro simulan ko na ngayon pag-detect kung saan mayroong malakas na detection diyan dito sa lugar na ito mga ka-TLs. Malapit lamang sa marker mag-detect. Okay, huwag na kayong lalayo. At kung yan yung butas, napakasikip, di ba mga ka-TLs? Pero napakaluwang niyan sa ilalim. Kaya nga sabi ko sa inyo, siguro tinakpan niya ng mga Hapon noon, pero pagdating ng panahon ay paglipas ng panahon ay nalantad yung butas na secret entrance to tunnel, at napasok na yan ng isa sa ating ka-TH dyan noon pa. Kaya niya nasabi na malaki daw sa loob at kuweba. Okay, so ito yung sikreto na treasure layout ng yan ay isang stone map. At dito ay pinalocate ko sa aking kasamang treasure hunter din gamit ang kanyang improvised locator na mayroong mga anti-decoy na nakalagayan, nakabala. Okay, yan ang rotator. At yung kanina, dowsing din yon na merong mga bala na ginto. Ngayon, ito naman yung JAP1. Lahat ng mga yan ay imbento ng ating mga Pinoy na mga treasure hunter. Hindi electronics, yan ay manual. Yan ang Japanese wand na tinatawag.
Okay, para siyang, ayan, kung pwedeng gawing pendulum, pag ganyan, pag iikot, ay meron. At pwede rin siyang magturo kung saan mag-swing, doon ang deposito. Yan ay parang pendulum, yan. And then, kung itagilid mo naman siya, nakaslant ang paggamit, ay jump wand siya. At malaman mo kung nandyan sa harapan mo kasi up and down yung kanyang motion. Okay, so tatlong locator dyan ng ating ka-TH na kasama. So dyan ang detect sa harapan. Ngayon subukan ko rin yan pag-detect gamit itong aking detector. Deep seeking metal detector ito, ang Nokta Macro GeoLED system. Okay, makadetect ito ng medyo malalim, 7 meters. Kaya pang giveaway ito, mga ka-TH. Nabili ko nga ito sa Bourbon noon, Bourbon Electronica, at 3 years ko na ito na ginagamit. At hindi pa rin siya nasira. Durable ang paggagawa ng Nokta Macro. Kaya kung bibili kayo doon sa Bourbon Electronica, tawagan nyo na lang sa mga numero na ibibigay ko, 0975-66-75030, at si Roniel Bourbon ang hanapin nyo. Okay, yun ang ating kaibigan doon. At meron kayong discount kapag i-mention nyo na ako ang nag-recommend sa inyo kasi kaibigan tayo. Okay, para maka-discount kayo kahit 3 to 4% or hanggang 5%. Okay, at dito ay kinalibrate ko muna sa unahan ito bago ko detect dito. Kung anong reading ng lupa sa unahan, sabihin natin 2 LED ang umilaw. At kung mag-detect dito ng 4 na LED ang mag-ilaw or 5, so ibig sabihin merong anomaly ang lupa at merong mga metal. Okay, kaya ang harapan ng i-detect ko nito, kasi kapag central marker ito ay pwedeng 3 item ang nakabaon. Merong isang giveaway sa malapit sa big marker na ganyan, at meron din sa unahan yung sa merong entrance to the cave. Okay, merong ibinaon yan sa cave, merong itinago. Kapag mga entrance to tunnel na nasa malapit sa old tree, mga legit marker, legit tunnel yan mga ka-TH. Yan ang mga tunnel na nagtatago ng item. Yang maliit lang na lagusan na ulo lang ang kasya sa tao, ang mga ganyan. Pero pag nakapasok ka na sa loob, maluwang, malaki ang loob ng mga kuweba na yan. At yan na mismo ang depository or tinatawag natin na mga treasure vault, ang mga nagtatagong sikretong kuweba na yan. Kakaibang marker talaga ito mga ka-TH. Kung hindi lang sinabi ni ka-TH na nandun lang sa unahan ang entrance to tunnel na yan, baka kung saan saan pa tayo pupunta. Pero dahil sa gamit din ng jump wand, locator at dowsing, ay na-locate din natin na merong sa harapan anomalya or detection. Okay, dito naman ay gagamitan ko ang bato kasi ng mga malalaki ka-TH. Sa mga bago pa lamang sa treasure hunting, karamihan ng malalaking bato na may marka ay may palaman. Karamihan, pero karamihan din ay wala sa bato, nasa kanyang gilid, sa unahan or under. Kaya walang mawawala sa atin. Yan talaga ang ano ko, SOP ko yan, standard procedure na i-detect ang malalaking bato gamit itong Minelab detector. Makapagsabi ito kung ginto, silver or iron lamang ang iyong na-detect. At ito yung nabibili pa rin sa Bourbon Electronica. Okay, mura na yung sa Bourbon ngayon kasi mga bagong labas na yan. Itong akin ang pinakauna, limited edition ito. Yan ang Minelab National Geographic Edition. Okay, at bili ko niyan noon is 27,000.
ang unang labas kaya napakamahal. Pero ngayon mura na yan, nasa 14 or 15,000 sa Bourbon Electronica. Okay, so positive, maganda ang aming discovery mga katiyats at kami ay uuwi na. Paalam sa inyong lahat at see you in our next treasure hunting weekend. Maraming salamat and God bless you all.